Nung jowa ko, palaging pumunta sa amin, tapos maraming mga salita sa mga kapitbahay, tapos hindi ko kaya na baka makapanakit ng ang magulang ko sa kapitbahay namin. Kasi yung chismis, sabi nila buntis daw ako, pero never ako nagpaano sa kanya. Nag-asawa ako kaming 18 pero nagkaanak ako 20 kasi gusto ko matapos yung pag-aaral ko. Yung jowa ko kasi palaging pupunta sa amin. Tapos ang sabi ng mga tao, buntis na daw ako kasi palaging pumupunta. Pero sa totoo hindi ako buntis. Kaya ako nakapag-asawa ng maaga kasi dahil sa mga chismis. Kasi yung magulang ko kasi hindi makapagbigil sa kanyang sarili, palaging yung utak, baka nasa isip ko baka anong magawa ng magulang ko dahil lang sa chismis. Kaya pinatawag yung lalaki, pinapunta sa amin, yun tuloy na. Sino po nagpatawag, si nanay? Yung magulang ko kasi sobra na yung mga chismis. Dahil sa chismis no? Mahirap kasi yung mga tao ngayon. Yung chismis nila, parang alam nila lahat yung natin, yung kilos, galaw lahat. Alam nila pero sa totoo hindi. Kasi yung sabi nila buntis daw ako, pero hindi naman. Nagkaanak ako 20. Tinapos ko yung pag-aaral. Tapos Sila po yung kasama namin katekram kagabi dito matulog. Tapos tulog na lahat. Maliban sa akin at saka kay Ate Aiza. Tsaka kay Kuya August pala. Anong ginagawa mo kagabi? nagsulat po. Module. Sa module yun, di ba? Wala pa kayong, Kanang Ano yung ginagawa mo kagabi? nagsulat sa kanang sa notebook na ko. Nagsulat sa notebook. Ano yan? Assignment? Pwede makita yung sinusulat mo? Gusto ko lang siguro, baka pwede makita. Sige. Gusto ko lang makita, baka kasi love letter. TLE subject po yan. TLE subject. Medyo matagal ka nagsulat eh. Alin lahat yun? Okay. Magsimula dito. Dire. Dire. Magsimula dire. 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 Okay. Use baking soda with green vegetables. Cut vegetables uniformly for even cooking. Cook green vegetables and strong flavored vegetables. Kumbaga paano magluto. Tama ba? Kay Ate Aiza, gaano kahalaga sa iyo yung pag-aaral, ate?
Mahalaga po. Mm. Kanang, kasi gusto kong matuto. Mm. Anong gusto mong ano? May magusto ka bang matapos? Ano yung... Kanang gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral po at para makahanap ng magandang trabaho. Bakit gusto mo makahanap ng magandang trabaho? Para makatulong po sa pamilya. Okay. Tapos si ate yung panganay, yun yung nag-asawa na, no? Kayo po yung panganay. Ang pangalan po nyo? Si ate Rhea? Leia? Rhea. Ilan na po anak nyo? Ilan taon na kayo nag-asawa? Kami 18. Okay. Anong pangalan nga nung sumunod sa'yo, ate? Ang pangalan? Ikaw, ate? Si ate Amy. Nag-aaral ka, di ba? Grade 12 ka. 11 tapos 10. Si Amy, di ba? Ikaw, base sa nakita mo, ano yung parang, okay ba na mag-asawa ka agad? Ano yung plano mo? Makapagtapos ng pag-aaral at magtrabaho para makatulong sa aking pamilya. Yun ang tama. Kasi kung susunod tayo kay ate, anong mangyayari? Magkaanak na maaga, di ba? Mahirap. Bilang kayo po yung, yung may experience na, yung may asawa na ngayon. Anong experience? Minsan naman mahirap kasi hindi naman lahat ng oras may pera tayo. Kaya payo ko sa kanila, sana makapagtapos ng pag-aaral at masuportaan yung magulang namin. Kasi ako, kasi di ka ako nakatulong sa kanila kasi ako ng maaga. Nag-asawa. Opo. Ba't kasi kayo nag-asawa ng maaga? Nasaan yung 2x2? Hindi, ganito yan. Nung jowa ko, palaging pumunta sa amin, tapos maraming mga salita sa mga kapitbahay, tapos hindi ko kaya na baka makapanakit ang magulang ko sa kapitbahay namin. Kasi yung chismis, sabi nila buntis daw ako, pero never ako nagpaano sa kanya. Nag-asawa ako kaming 18, pero nagkaanak ako 20, kasi gusto ko matapos yung pag-aaral ko. Oo. Anong tawag dito. Yung jowa ko kasi palaging pupunta sa amin. Tapos ang sabi ng mga tao, buntis na daw ako kasi palaging pumupunta. Pero sa totoo, hindi ako buntis. Kaya ako nakapag-asawa ng maaga. Kasi dahil sa mga chismis. Kasi yung magulang ko kasi hindi makapagbigil sa kanyang sarili. Palaging yung utak. Baka nasa isip ko baka anong magawa ng magulang ko dahil lang sa chismis. Kaya pinatawag yung lalaki, pinapunta sa amin, yun tuloy na. Sino po nagpatawag, si nanay? Yung magulang ko kasi sobra na yung mga chismis. Di na nila kaya. Sumusobra na. Tapos parang ano yung ginawa na lang niyo? Pumayag na lang ako kasi para malinaw na yung lahat. Para wala nang chismis, matigil na lahat. Pero blessed naman ako sa napangasawa ko kasi responsable naman siya. Mabait po siya? Opo, mabait, walang bisyo. Proud ako sa kanya. Kasi lahat ng pangangailangan namin mabigay. Tapos tinutulungan din kami sa magulang niya, sa kapatid. Di kami pinabayaan. Pero ilang taon yung panganay niyo? Yung panganay kong anak, 3 years old. Nandito po siya. Opo, yung naka-jacket. Pwede bang Kuya, dito. Jacob! Kuya Jacob, dito. Pogi pala. Bless ka muna. Bless. Ang pangalan mo? Ngalan? Tingnan mo. Mahiyain. Guwapo din, no? Kategram, pakita ko sa inyo yung mukha. Pogi, Nalungkot naman ako dahil sa chismis. Oo, sa totoo lang. Pati na ako. Sa totoo lang, hindi ko sana kasi mahirap ang buhay namin. Simula noon, sobrang hirap.
Pati na ngayon, nung nalit na ng magulang ko, di ako makatulong kasi may anak na ako. Sobrang hirap. Parang pinagsisisihan mo din. Oo, nagsisi ako pero blessed naman ako kasi may mga anak ako na palaging sa akin. So dahil sa chismis no? Mahirap kasi yung mga tao ngayon. Yung chismis nila, parang parang alam nila lahat yung natin, yung kilos, galaw lahat. Alam nila pero sa totoo hindi. Kasi ang sabi nila buntis daw ako pero hindi naman. Nagkaanak ako 20. Tinapos ko yung pag-aaral ko. Tapos Parang wala ka namang ginagawang masama. Oo, yung lang kasi Tapos, palaging nandun sa amin. Nagpapakita sa magulang ko. Ayaw ko kasi na mag-meet up kami dun sa mga tabi-tabi. Ayaw kong ganyan. Gusto ko sa bahay namin para makita ng magulang ko. Bilang respeto. Opo. Ano yung masasabi mo sa mga taong mapanghusga? Ganon yung gaya nun. Sana tumigil na sila kasi hindi naman lahat ng sinasabi nila totoo. Makakasira lang sila sa ng ibang tao. Di naman di naman babag pag mag-chismis sila pero sana ilagay nila sa tama. Mahirap pa kasi yung mga haka-haka. Sobrang hirap. Pero naman, sana magbago sila. Ano po trabaho ng asawa niyo? Nasa Mitsumi Security. Mitsumi? Minibia Mitsumi yun sa Sabang. Yung nasa Minibia Mitsumi, po siya. Okay naman po yung sahod niya. Oo, okay. Pero minsan, magkakulang. Medyo kulang. Opo. Okay. Pero nandito ba siya ngayon? Yan. Yung nag-aplak. Yung pala yung may kasalanan. Kuya, dito, pwede ka bang makilala sandali? Ang pangalan mo, kuya? Arjan? John Kenneth. Ram, kuya. Dito ka nga. Anong pinagagagawa mo? Ba't kasi dahil sa'yo, ayan, chinisismis kayo. Wala namang sa chismis, sir. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nagmasamang tao para lang yung pangasawa ko. Sa totoo lang, ngayon meron talaga akong trabaho. At ang yung kinikita ko sa trabaho ko, saktong-sakto lang. Minsan wala na. Dahil meron akong 2 bata, inuuna ko yung bahay namin. Nagpagawa ko ng bahay para lang sa aking pamilya nga lumaki lang ang aking mga anak para mayroon na silang matirhan. Dahil ang iba nagtatrabaho, wala pang bahay, trabaho. Pero sa akin lang nung hindi pa kami kasal dahil inuuna ko yung matitirhan namin para paglaki ng aking mga anak, mayroon silang matitirhan. Wala pang anak, talagang hinahanda mo na yung mo. Oo. Yung Dahil ang sabi ng iba, ako, sir, sa totoo lang, yung pamilya namin mahilig talaga sa manok. Mayroong yung magulang ko, mayroong farm ang magulang ko, mahilig kami sa manok. Pero sabi ng iba na bakit siya sumugal sa akin na Ako pumayag na maging asawa sa kanya, sugarol daw is para sa akin, wala namang babag pag kasi yung magbibigay naman niya yung gusto ko. Mabibigay niya, wala siyang hindi binigay sa akin pag gusto ko lang. Minsan nga kahit gipit kami pag may sabihan ako na bilhin ko, mabibili ko kasi gagawa niya ng paraan. Balik tayo ng konti. Kasi nung papunta-punta ka daw doon sa kanila, na pagchichismisan kayo. Ano yung parang napag-uusapan niyo, no? Kasi siya, nasasaktan siya di ba? sir, pero sabi ng magulang niya na para maiwas na daw yung mga chismis, pupuntahan daw yung magulang ko para maiwas yung chismis at magsama na kami. No, sinabi yun anong naramdaman mo nun? Kasi biglaan yun, di ba? Hindi pa naman talaga yung plano magsama talaga Pero sa akin, sir, yung pinapunta yung magulang ko sa bahay nila, wala na akong magawa, sir. Sabi ko na lang sa sarili ko, responsibilidad ko naman na maging partner niya. Gagawin ko na lang lahat para matugunan yung mga pangangailangan bilang isang
asawa, sir. Eh, sa akin ngayon lang, sir, gipit. Pag may oras talaga, gipit talaga tayo. Opo. Pero ano lang, hanap lang tayo ng ibang mapapagkitaan para lang tugusan yung pangangailangan natin araw-araw. Tugusan, matustusan. Opo. Matustusan. Pangangailangan. Okay. Mabalik ako dun sa sabi mo, nagpapagawa ka ng bahay. Tapos na yun? Hindi pa. Hindi pa, sir, yung pinagawa ko, Hindi malaki pa yung nga bahay, na-finishing. pinagawa ko. Tapos, nag-ano lang ako ng isang kwarto para Matirhan doon na namin. namin matirhan. Kasi yung unang tinitirhan namin sa kanila. Tapos nakasikit lang sa bahay sa tindahan ng magulang na. Tapos pag umuulan, kawawa yung anak ko kasi yung bubong may sira na. Kaya sabi ko sa kanya, gawan lang tayo ng matitira natin kasi kawawa. Ito sabi niya, natuluan na siya ng ulan. Tapos, syempre, magulang ako, nasasaktan ako. Oo. Kasi sa gipit namin ayaw kong ipalana sa anak ko. Ayan. Yan ang hirap. Ayan din yung asawa mo. Nabasa sa ulan. Sa ngayon, sir, Okay mayroon na talaga kaming matitirhan na maayos. Okay na. Kaso hindi pa lang dati. tapos. Dati. Kawawa kaya sabi ko, magtayo. Pagka, ng motor namin pagkatapos, tayo ng bahay para hindi na matuluan ng ulan yung anak natin. Kasi kawawa, buntis ako nun. Sabi ng anak ko, natuluan na daw siya ng ulan. Isang gabi malakas ang ulan, 3 beses ko siyang binihisan. Kaya gusto nyo, Magkaroon kami ng bahay. Kaya nung nag-anak ako ng pangalawa, nagtayo talaga kami ng bahay. Okay, good job, Kuya. Ganun talaga no? Mahirap Kung talagang pag mahal mo yung pamilya mo, mga anak mo, gagawin mo lahat. Sir, para pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. para lang yung mga anak namin mayroong matira na maayos dahil pag lumaki na sila hingi na sila ng pira, Hindi namin mabibigay mabigay. mo pero wala ka pang bahay. Walang bahay. Yan ang mahirap. Sir, gagawa ko ng bahay, tapos pag hingi sila, tapos na yung bahay, pag hingi sila ng pira, pag mayroon kang pira, bigay natin dahil anak naman natin yan. Kaysa paluin natin yan. Tayo lang naman ang masaktan. Pag gagawa tayo ng bahay, para lang yung anak natin na mayroon ng matirahan na maayos at safe, para lang paglaki nila, yun masunod nila nga, okay, yung ama natin na gumawa ng bahay para may matitirhan tayo. Kaya tayo naman, mag-aaral tayo ng mabuti para lang yung pangailangan din ng ama natin matustusan natin dahil nagpalaki sila at yun una talaga nila para sa kanila. Yun na, sir, para sa mga anak ko, ang sabi ko, pag laki nila, mag-aaral sila ng mabuti para dahil pag yung yung pag-aaral nila, hindi namin madadala yun. Para sa kanila talaga. Tama ang sinabi ng aking ama, mag-aaral kayo ng mabuti dahil lang, sa inyo lang yan, hindi naman sa amin. Pag mayroon na kayong asawa, wala na, sir, paanohan na lang, plano na lang para sa pamilya na matustusan natin ang ating pangangailangan araw-araw. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kapitbahay na mapanghusga o yung sa chismis? Ano yung mapapayo mo sa mga ganong mindset? Sa akin, sir, ituloy niyo lang yung pagmamarites niyo dahil yung pagmamarites niyo, yun yung magdadala sa akin na angat ako. Dahil hindi naman sila babag ng magmamarites niyan. Hindi naman babag sa akin, sir, na yun ang sa pangangailangan ko na kailangan kong dahil mayroong nakahusga sa akin. Kailangan kong umangat at anuhan pa yung pangangailangan ko para lang na yung mga pamilya ko umangat sila, sir. Ginamit mo yon para mas magsikap ka, magsipag ka, para may mapatunayan sa kanila na sabihin nila na mali sila. Yun ang dahilan bakit ako nagsusumikap para lang sa aking mga anak dahil wala pa kaming anak, dinadaw na kami ng mga tao. Ngayon, nagsusumikap ako para lang sa aking pamilya para
yung pangangailangan namin matustusan talaga. Good job, kuya. Basta laging unahin si God dito. Hihingi ka ng gabay at gabay sa mga plano, desisyon natin. Kayong mag-asawa, paano din pagpapalaki sa kanila ng tama. Okay? Good job, good job, good job. Kaya ako kinausap si Aiza, tulog na lahat ng mga kasama niya. Siya gising pa, nagsusulat. Kaya sabi ko, kailangan kong makamusta yung kapatid niyo. Ikaw pala, ate. Iba rin siya. Ano yung feeling, ano yung pakiramdam na yung mga kapatid mo, kasi kayo okay naman eh. Ano yung pakiramdam na yung mga kapatid mo dahil nasira yung bahay niyo doon sa baba, yung bahay ng mga kapatid mo. Ano yung, tapos nandito sila. Tapos ikaw na doon, medyo okay yung tirahan niyo. Sinabihan na namin na doon sila tumira. Pero ayaw ng magulang ko. Kasi yung ama ko, hindi rin niya kaya na iwan yung magulang niya kasi matanda na rin yung lola ko. Oo. Kaya pinilit na namin. Sabi Na na magpunta doon. Opo. Pero hindi sila sasama kasi malayo daw. Kami na lang ang papunta-punta. Di ba marami ngayon, pasaway na, walang focus sa pag-aaral. Yung sakripisyo ng mga magulang, parang baliwala na lang ngayon. Ano yung mensahe mo sa kanila? Mag-aral lang po sila ng mabuti para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Okay, kasi mas maganda yung may natapos. Sabi nga ni ate, yun yung kayamanan na hindi mananakaw ni naman. Ayan. Kaya, focus muna ng pag-aaral. Huwag muna magpapaligaw. Ano yung gusto mong maging? Engineer po. Engineer. Ikaw? Criminology. Okay, sige. Dahil masipag ka mag-aral, may pambaon kami sa'yo ng Tekram community, no? Gamitin nyo yan, pambaon. Okay? Ni ate. Thank you po. Welcome. Welcome. Tapos yun nga, kaya kami nandito dahil nabalitaan namin yung 35 families dito na nakita naman namin kahapon. May dala kami sa pang 35 na pamilya. Yung pambubong, yung pako, yung martilyo, lagare, tapos yung mga regalo sa mga bata sa inyo. Welcome. Pagdamutan nyo na, yan, parang pamasko ng Tekram community. Okay, congratulations ate. Congratulations. Pagpatuloy lang ha, focus lang sa pag-aaral ha. Okay? Okay. Gawin nating 6,000 para tigti 3,000 kayo. Pangbaon na. Para sa yan, sa Tekram community. Ito po ay yan ay pinagsama-samang pagmamahal namin tsaka ng mga kababayan natin. Okay? Arigato, mga katekram. Tapos mamaya, hanggat wala pa yung ating celebration, nagsisikap ako na makarami tayong kahit ganitong mga simpleng Tapos mamaya meron tayong bababaan doon. Ano po yun ate? Yung sabi ng kapatid ko, gusto niya maghanap na para makapagtapos siya ng pag-aaral. Gusto niya mag-working student. Gusto mo pala mag-working student noon. Kasi walang kaya yung magulang namin. Kaya sabi ko, pag may ako, sasabihan ko na baka gusto nila na makatulong para maka-working lang siya. Kailan yan? Kailan mo sinabi? Tagal na po. Kasi niyang mag-aral. Minsan nga pag-ipig yung magulang ko pag nakapunta ko sa amin, kahit siya lang ang mag-aral. Gusto kahit niyo... kahit ulan, gusto niya mag-aral talaga. Katekram. Hindi yun lang na gusto niyang mag-working student. Ibig sabihin talaga may pangarap siya. May pangarap siya kaso. Good job ate. Good job. God bless. Tuloy mo lang ha. Focus lang ha. Pangako mo ha. Promise. Sabi ko sa kanya sana may sa'yo, may tumutulong sa'yo para makapagtapos. Kasi mahirap ang buhay. Yung may mga pangarap sa buhay,
binibless ni God. Kaya tuloy mo lang. Okay? Okay.